Dakilang Diyos, amang banal sa pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa unat panlangin po ng aming po minamahal, kinagal ng Pastor Evangelista, Willis Almeida. Mahal na Panginoong, bawat sa amin, kami po, Diyos, ay dumudulog sa trono ng biyaya. Humihingi kami, Diyos, ng kahabagan sa mga kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasala, pagsalangsang namin sa iba ng kalooban, patawain po ang bawat sa amin. At sa bahaging ito, Diyos, ng pagkinig yung banal salta, langsan mo po, Diyos, ang banal salta, magyong abang lingkod, sapagkat tsaga ng akin, wala pa akong magagawa. Ikaw po, Diyos, maglagay ng mga salta sa aking labi. Samahan mo ako, Diyos, ng dakilang pag-ibig at ng dakilang kapangyarihan at aming sinasaway ang lahat ng mga hadlang, mga pag-alinlangan. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, mga mahal. Kayo po makakabalik na po sa inyong mga upuan. Ngunit bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan ay lamang sa ating pong buhay na Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus, at ang dubling paggalang sa ating pong minamahal at minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, at hindi po natin makalimutan ang pinagpalang turo at aral ng ating pong minamahal at kagalang-galang Pastor Evangelista Willis Almeida at ang ating pong beloved assistant pastor, at ako din po nagbibigay ng paggalang at pagbati po sa mga beloved children, beloved Lisa, beloved Chipay, in the whole Almeida family, maging sa lahat ng mga kapwa ko mga aral, mga manggagawa, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang hapon po, maging sa ating mga minamahal, mga bisita, kung tayo po may bisita, magandang hapon po. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord! Mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan sapagkat malapit na po, mga minamahal, ang ating pong 50th Church Anniversary na ito po isasagawa, mga minamahal. So, kinakailangan tayo po ay maghahanda. Kaya ang ating pong pag-aaralan, mga minamahal, ito po ay paghahanda sa nalalapit ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin, mga minamalang, unang talata dito po sa Mateo 24, talatang 44. Dito po sa Mateo 24, talatay 44, ganito po ang pagkasulat. Kaya nga, kayo magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen. Amen. Sabi po ng talata, kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat ito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus, siya po ay babalik. Wala pong nakakaalam. Kaya nga sabi dito, tayo po ay pinaghahanda. Kaya nga mga minamahal, kung ating pong makikita yung kaganapan, hindi labang dito sa ating bansa, maging sa ibayong dagat, hindi po lingid sa ating pong kaalaman, mga minamahal, yung nagaganap na sunog sa dako ng California. Isa yun sa mga palatandaan na napakalapit na ng pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, yung mga alingawan ng mga digmaan, mga naganap na mga matitinding kalamidad. Maging dito sa ating bansa, mga minamahal, pinaghahanda ng mga tao, yung tinatawag na the big one, yung malakas na lindol na magaganap dito sa ating bansa. Yan, mga minamahal, ay pinaghahanda ng tao. Tayo, mga minamahal, ang ating pong pinaghahandaan, walang iba, kundi ang napakalapit ng pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga, mga minamahal, ano mang ating gagawin upang ang ating mga sarili, tayo po ay maging handa sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Unang-una, mga mahal, kinakailangan siya sa natin ang ating mga sarili. Amen. Baka umaasa tayo, mga mahal, na tayo po ay sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, isa tayo sa maiwan. Nakakala natin tayo po ay makasama sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan daw natin siya sa atin ang ating mga sarili. Buksan po natin 2 Korinto Kapitulo 13, talatang 5.
Sa ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 13, ang talatay 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili, kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Mga minamahal, upang tayo maghihanda sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, kinakailangan daw, mga minamahal, yung ating pong paglilingkod na ito ay matiyak po natin na tayo po ay nasa tamang paglilingkod, yung ating pananampalataya. Ito po, mga minamahal, kinakailangan tayo po ay may pananampalataya sa ating pong dakilang Diyos. Ang sabi dito, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. So paano, mga minamahal, atin pong siyasatin yung ating sarili? Mga minamahal, kung dati-dati noon, nung tayo po'y bago pa lamang maligtas sa banal na gawain ito, tayo po'y galak na galak, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Nandyan, mga minamahal, na sinusunod natin lahat ng kalooban ng ating pong dakilang Diyos, ipinamumuhay natin ang kabanalan at lahat ng utos ng ating pong dakilang Diyos, ito po'y ating pong ginagawa. Ngunit, kapag ito, mga minamahal, ay mga bagay na ito ay nalalaman mo sa iyong sarili na parang wala na. Hindi wala ka ng kagalakan sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ibig sabihin na, mga minamahal, mayroon ng problema yung ating pong pananampalataya, yung ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga, mga minamahal, sabi dito, siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo po'y nasa pananampalataya pa. Subalit yung mga tao, mga minamahal, yung mga nakakilala sa ating pong dakilang Diyos, pagkatapos nilang malasap ang mga himala o mga kabutihan ng ginawa ng ating pong dakilang Diyos sa kanilang buhay, pagkatapos nila, mga minamahal, ito po, sila po ay tumatalikod sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ang sabi dito, mga minamahal, sila po mga napapabilang doon sa sinasabi sa banal na kasulatan ng mga itinakwil na. Bumabalik na sila sa mga dati nilang ginagawang masamang gawa sa makasalanang buhay na dati-dati binago sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, pinagaling sa kanamang kalamdaman, pinaghimala ng ating pong dakilang Diyos. Pagkatapos makita ng mga himalang ito, sila po'y tumatalikod sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bumabalik sa dati nilang pinanggalingan, mga minamahal, yung buhay makasalanan. Sabi dito, mga minamahal, sila po'y napapabilang doon sa mga itinakwil na ng ating pong pinakamamahal ng Panginoon. Ngunit sa atin, mga minamahal, tayo po'y pinaghahanda ng ating pong dakilang Diyos na kinakailangan sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mayroon po tayong tinatawag na pananampalataya sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga itong pananampalatayang ito, mga minamahal, magkaroon po tayo, sabi dito, mga minamahal, yung pananampalataya na hindi nagagalaw. Kaya kung mababasa po natin dito, mga minamahal, ito pong kinakailangan na magkaroon tayo ng pananampalatayang ito. Basahin po natin, mga minamahal, ang talinhaga dito po sa Mateo, Kapitulo 7, mula 24 hanggang 27. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 24 hanggang 27, ito po nakasaad. Kaya ang bawat dumirinig na aking salitang ito at gumaganap, ay matutulad sa isang taong matalino na tinatayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang hangin. Hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na tinatayo ang bahay sa buhangyan. At tumalagpak ang ulan at bumabaha, umihip ang hangin, hinampas ang bahay na iyon at nabagsak
sa kilakilabot ng kanyang pagbagsak. Amen. Mga naman talinhagang ito. Mayroong dalawang tao na sila po ay nagtayo ng bahay. Yung isa, mga mahal, sabi dito, siya po ay nagtayo sa ibabaw ng bato. Ngunit yung isa, sabi dito, mga mahal, yung isa ay nagtayo ng bahay doon sa buhanginan. Yung nagtayo ng bahay sa bato, mga mahal, sabi dito, tinutukoy na matalino. Bakit? Sapagkat alam niya, mga mahal, na kapag nagtayo siya doon sa ibabaw ng bato, naghukay ng pundasyon, matibay po ang pagkakagawa ng bahay. Sabi dito sa ating pong nabasan, dumating yung bagyo, yung unos. Hindi po nabagsak yung kanyang bahay na itinayo. Ngunit yung sabi dito, mga nagtayo ng bahay doon sa buhanginan, na tinutukoy dito na isang mangmang, mga mahal, hindi niya inisip na pagdating ng panahon, yung kanyang bahay na itinayo doon sa buhanginan, ito po ay babagsak sapagkat wala pong matibay na pundasyon. Sabi dito, mga mahal, sa ating pong nabasa, kinakailangan daw tayo magkaroon ng tinatawag na unmovable faith. Hindi nagagalaw na pananampalataya na yan po ang nais ng ating pong dakilang Diyos upang tayo po'y maging matatag sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan daw tayo mayroong matibay na pananampalataya. Amen. Paano tayo magkakaroon ng matibay na pananampalataya? Katulad daw, mga mahal, ang sabi dito ng matalinong tao. Bakit po siya tinawag na matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay doon sa ibabaw ng bato? Sabi dito, mga mahal, yung nakikinig ng salita ng ating pong dakilang Diyos at kanyang ginagawa. Sabi dito, ito po ay taong matalino. Amen. Ibig sabihin, mga mahal, yung napapakinggan po natin salita ng ating pong dakilang Diyos mula sa ating minamahal na mga magulang, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong yan sinusunod, sinasagawa. Sabi dito, mga mahal, yung ating pananampalataya, yan daw po yung magiging matibay, maging matatag, mga mahal, pagdating ng mga pagsubok, mga pag-uusig sa ating paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, hindi po tayo babagsak. Bakit? Tayo po, mga mahal, ay magkakaroon ng matibay na pananampalataya. Ngunit, mga mahal, yung tao na nakikinig ng salita ng Diyos at hindi ginagawa, sabi dito, mga mahal, ito po yung taong nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, na pagdating ng mga pagsubok o mga pag-uusik sa kanyang buhay, kahirapan, ito po, mga mahal, yung mga Kristiyanong nawawala sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kaya ang nais ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, magkaroon tayo ng tinatawag na pananampalataya, na ito po na hindi nagagalaw, ito po ay matatag. Amen. Kaya nga, mga pagkatapos nito, mga mahal, magkaroon tayo ng matatag ng pananampalataya, kinakailangan sa ating paghahanda sa ating pong dakilang Diyos, magkaroon tayo po manatili sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo manatili sa ating pong dakilang Diyos, wala po tayong magagawa. Katulad daw, mga mahal, ng isang sanga, na kapag ito po ay hiwalay sa puno, isang tiyak na bagay ang sangang ito po ay matutuyo at maralanta. Kaya pakibasa po. Dito po sa Juan 15, talatay 5, ganito po ang pagkasulat. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Sabi dito, mga mahal, ako ang puno ng ubas. Ang ating pong pinakamamahal ang puno ng ubas. Tayo daw po ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Amen. Kaya nga, mga mahal, sa ating paghahanda sa napakalapit ng pagdating ng ating pong dakilang Diyos, sabi dito, mga mahal, kinakailangan ang bawat sa atin, tayo po'y manatili sa puno. Manatili tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kapag hiwalay tayo, mga mahal, sabi dito, wala tayong magagawa. Tayo po'y katulad ng sanga na tayo po'y matutuyo. Tayo po mawawala sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kaya nga, mga mahal, ano pong ating pong gagawin?
para tayo po'y manatili sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kaya hindi pakibasa po. Sa mga gawa, 2:42, ganito po ang pagkasulat. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Amen. Amen. Ito pala ang ating pong kinakailangan gagawin, mga mahal, upang tayo po'y manatili sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, na sabi dito, tayo po'y manatiling matibay sa turo ng mga apostol. Amen. Ating pong minamahal, ginagalang Pastor at Evangelista Wildy Estrada Almeida, pinagpatuloy po nila, mga mahal, ang katuruan ng mga apostoles. Kaya nga tinatawag tayo, mga minamahal, na Apostolic Christian. Amen. Ibig sabihin, mga mahal, yung itinuturo ng ating minamahal, ginaganang pastor, ay ito po, mga mahal, ating pong sinasagawa at sinusunod. Sabi dito kung paano yung mga Kristiyano sa panahon ng mga apostoles, sabi dito, sila po'y naging matibay, naging matatag ang kanilang pananampalataya sapagkat kanilang ginagawa, sinusunod yung tinuturo ng mga apostoles. Sa ating panahon, mga mahal, itinuro ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon kung paano tayo maglingkod na may katapatan sa ating pong dakilang Diyos, kung paano natin sundin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, gawin ang kalooban o ipamuhay ang kabanalan. Yan po, mga mahal, ay itinuro sa atin ng ating minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung kaya't, mga mahal, makikita po natin na sa panahon ng mga apostoles, habang sila nangangaral, mga mamahal, sumasama sa kanila ang kapangyarihan ng ating pong dakilang Diyos. Maraming mga bulag, ito po ay pinagagaling, nakakakita. Mga lumpo, ito po ay pinagagaling ng ating pong dakilang Diyos. Ngayon, mga mamahal, sa ating panahon, mula na tayo po'y makakilala sa ating pong dakilang Diyos, ipinangaral ng ating minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang totoong ebanghelyo, ang salita ng ating pong dakilang Diyos, tayo po ang nakinabang, mga mahal. Amen. Bakit? Sapagkat ang iba sa atin, ang iba ay may taning na ang kanang buhay sa kanang karamdaman. Ang iba, mga mahal, ay punong-puno ng bisyo, walang kapayapaan, walang kagalakan sa kanilang mga puso't isipan. Ngunit ngayon, mga mahal, pinagpala ng ating pong dakilang Diyos dahil sa pangalan ng ating pong minamahal, kinagalang Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, tayo po'y binago ng ating pong dakilang Diyos, pinagaling ating mga karamdaman, tayo po, mga mahal, ay pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yan po, mga mahal, kapag ating pong sinunod yung turo ng ating pong minamahal ng mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y magiging matatag. Lalago ang ating pananampalataya, mananatili tayo sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kaya nga dito sa huling talata, mga minamahal, kapag naisagawa natin ang mga bagay na ito, napaghandaan po natin ang pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, anong tatanggapin natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon? Kaya pakibasa po sa huling talata. Dito po sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, ang talatay 8. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Ating pong palakpakan ng ating pong dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Mga mahal, ito pala ang ating pong tatanggapin sa ating pong dakilang Diyos. Na sa kanyang pagbabalik, sabi dito, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon. Amen. Yan pong ipagkakalob sa atin po ng ating pong dakilang Diyos. Tayo po'y dadalhin doon sa pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Langit, buhay na walang hanggan. Pagkatapos dito, sabi dito, nakalampas sa atin ang putong ng katwiran. Kaya mga sa ating paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, kinakailangan tayo po'y maging handa. Maisagawa po natin ang nais ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Unang-una, ating pong sisiya sa atin ating mga sarili kung tayo po ay magiging karapat-dapat na sa pagbabalik
ng ating pong dakilang Diyos. At kinakailangan mayroon tayong pananampalataya na hindi po nagagalaw o tinatawag ng unmovable faith. At magkaroon tayo mga mahal ng tinatawag na tayo po'y manatili sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo mga mahal, ating pong awitan ng ating pong dakilang Diyos. Pagkat napakalapit na ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Dumating si Jesus, malapit na, dumating si Jesus, Tayo'y maganda na upang siya'y salubungin. Amen. Hallelujah. 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 Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, mga Panginoon. Hallelujah. Tayo'y kukunin niya. Malapit na, malapit na dumating si Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Malapit na, malapit na dumating ang Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. At Tayo'y maghanda na Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. upang siya'y salubungin. Sa isang kisang tayo'y kukunin niya. malapit na malapit na Dumating si Jesus, malapit na, malapit na dumating ang Diyos. At tayo'y maghanda na upang siya'y salubungin. Sa isang kisang mata tayo'y kukunin niya. at Tayo'y maganda na upang siya'y salubungin. Sa isang kisang mata tayo'y kukunin niya. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Basa at ma'am na mahal na mga webcast viewers, ngayon lamang na tunghaya ng banal na gawain ito. Napakahalaga po ng kaligtasan, napakahalaga ng paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Mayroon pong apat na susi o reglamento ang kaligtasan. Unang-una ay ang pananampalataya.
Kinakailangan sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang tao. At siya po ay nagdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay upang patunayan na siya po ay nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangalawa, ito po ang makadiyos na pagsisisi, na kailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkakasala, at ito'y kakalimutan mo na. Pagkatapos mong pagsisihan, ito po ay hindi mo na babalikan yung mga kasalanang iyong pinagsisihan. Yan po ang tinatawag na makadiyos na pagsisisi. At ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Upang mapatawad ang iyong kasalanan, kinakailangan mabautismo ka sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pang-apat, ito po ang bautismo ng Espiritu Santo. Kapag nagpatuloy ka, nagsumikap ka na gawin ang kalooban ng ating pong dakilang Diyos, dating din sa iyo ang tinatawag ng bautismo ng Espiritu Santo. Kaya tayo po manlangin pa sa mga baguhan na nanonood sa mga sandaling ito. Sumunod po kasi panalangin na aking pong banggitin. Sabihin nyo, pagpal namin Diyos, amang banal, sa pangalan mo ang pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Ako po ay lubos na nagpapasalamat na aking napakinggan yung banal na salita. Ako po ay isang taong makasalanan. Subalit ako nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Patawain mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Gawin po akong tunay na anak mo sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po akong sampo ng aking mamahal sa buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Kami po manalangin po para sa inyo o po mapagpahal namin Diyos sa mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unat panalangin po namin po minamahal ginagalang Pastor Evangelista Willis Almeida, sa lahat mga tumanggap sa iyong dakilang pangalan. Mahal na Panginoon, patawain mo ang bawat isa sa kanila at iligtas mo sila, mahal na Panginoon, at isulat mo, Diyos, ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tuloy-tuloy na tayong dadako, mga minamahal, sa ating mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, anumang ating mga kahilingan sa ating pong dakilang Diyos, ang Diyos po ay tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po yung manalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos ang mga banal sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unat panalangin po ng aming po minamahal ginagalang Pastor Evangelista Willis Almeida. Minsan ang paambawat sa amin, o Diyos, kami po manipapakong huminang kapatawan sa amin nagawang mga pagkukulang, pagkakasala. Mahal na Panginoon, nakikita mo, Diyos, ang lahat ng pangailangan ng aming mga minamahal, mga kapatiran. Tugunin mo po, Diyos, ang lahat ng mga kahilingan sa iyo at patuloy po namin din dalangin, Diyos, ang kalakasan, kalusugan, mahabang buhay ng mga beloved children. Patuloy pagkaloob sa kanila, sa lahat ng mga pamanggagawa, sa lahat ng aming mga minamahal ng kapatiran, sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah. Mga minamahal, ipatong niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaliwang kamay, ilagay niyo po doon sa bahagi kung saan yung karamdaman. Sabay, sama-sama natin palayasin yan sa makapangyarihang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Upong pagpal namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed right now in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Demons of carnality, pride, being glory, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Di mo naman kahirapan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, tayo po sumigaw ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord, kasabay pong paglukso, sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong palakpakan ng ating pong dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Tayo